Hindi makapaniwala ang mga kalahok sa pangalawang round ng unang bahagi ng kompetisyon, na matapos silang talunin lahat ng ating bida ay tatawagin pa silang mahihinang nilalang ni Xu Jingming, at ang salitang binitawan nga ni Xu Jingming, ay may kukumpara sa pakiramdam ng masakit na sugat at nilagyan pa ng asin, habang ang iba naman ay napapatanong na lang kung bakit nasama pa sila sa mga naging kalaban ni Xu Jingming sa unang bahagi ng paligsahan. Samantala, agad namang diniklara ni Eva na ang round 2 sa unang bahagi ng pagsusulit ay dito na nagtatapos, at ang nagwagi ay walang iba kundi si Xu Jingming na napagbagsak ang lahat ng 102 niyang kalaban. At nang sasabihin na sana ni Eva kung ano ang mangyayari para sa natitirang apat na qualifier ng round na ito, ay biglang sinabi ng isang dean na maliban kay Xu Jingming, ay muli silang maglalaban laban sa 11th round upang makapili ng apat na karagdagang qualifier. Habang ang mga manunood naman ay masyado ang tuwa sa kanilang nasaksihang labanan, at ayon nga din sa isang babae ay ito ang unang beses niyang nasaksihan na isa lamang ang nagwagi sa isang round ng freshman grand competition, at ayon nga sa kanyang katabing lalaki, ay tiyak umanong pag-aagawan ng mga clubs ang ating bida, kung saan ay maglalaban sila ng mata sa mata at ngipin sa ngipin para lamang ma-recruit si Xu Jingming. Samantala, tinanong naman ni Dean Taba kung ang freshman competition ba ay 40 years nang nagaganap taon-taon. Kinumpirma ito ng Dean na mayroong mahabang buhok, at sinabing ang previous record sa freshman competition ay naitala din ng isang S-rank ability user, kung saan ay nakapagpabagsak ito ng 87 na kalaban, at kung hindi nga daw nagkakamali si Dean Long ay inabot ng 7 minutes ang labanang naganap sa records. Muli ay kinumpirma ito ng Dean na mayroong mahabang buhok, at sinabing sa nakita nilang laban ni Xu Jingming ngayon, ay tiyak na hawak na ni Xu Jingming ang bagong record, na malamang sa hindi na din kaya panglagpasan ng mga susunod pang estudyante ng paaralan. Sunod ay napapatanong nga si Dean Long kung anong training daw kaya ang pinapagawa at binigay ni Dean Yang sa ating bida, dahil kung hindi nga daw nagkakamali si Dean Long ay nasa master level na ang antas ng spearmanship ni Xu Jingming. At naisip nga ng isang dean na kung isang master level na si Xu Jingming ay matindi talaga ang talento niya sa weaponry. At sa totoo nga lang daw ay nais sana niyang agawin si Xu Jingming kay Dean Yang upang maging parte ng kanilang Elemental Academy ang ating bida. Ngunit dahil sa talento ni Xu Jingming ay mukhang hindi na umano mahalaga kung sino ang may disipulo sa ating bida. Dahil mukhang wala naman na daw silang kailangang alalahanin pa sa darating na Semesters 3 School Freshman Research Trip. At sa pagbaba nga ni Xu Jingming sa stage ay agad siyang binati ni Chi Dongzia at Song Qian, habang si Liu Wentao naman ay agad sinabi sa ating bida na nagkulay talong umano ang muka ni Li Chengji matapos talunin ni Xu Jingming si Xi Liao, at hindi nga din daw inaasahan ni Liu Wentao ang nakita niyang reaksyon ni Li Chengji kanina, dahil hindi niya inaakal ang makakaramdam ng takot at kaba si Li Chengji na masyadong mayabang. Agad namang napatingin si Xu Jingming kay Li Chengji. Kasabay nito ay iniisip ni Xu Jingming na si Li Chengji ay tila isang paper tiger lang din daw pala, na ang kayang lang mabuli ay ang mga mahihina, at kinakatakutan din niya ang mga malalakas na tulad ng ating bida. Ngunit ang pagiging arogante nga daw ni Li Chengji patungo sa ating bida ay hindi kayang i-tolerate ni Xu Jingming, kaya naman sa pangalawang bahagi ng kompetisyon ay hahamunin niya si Li Chengji sa isang labanan. Total ay mayroon siyang 3 pagkakataon upang humamon ng makakalaban. Matapos nito ay sinabi nga ni Xu Jingming na sila naman na ang susunod na lalaban, at mayabang nga ding sinabi ni Liu Wentao na hindi kailangang mag-alala ng ating bida, dahil madali lang naman daw umano para sa kanya ang makapasok sa top 50 ng kompetisyon, habang si Song Qian naman ay sinabing handa na siya sa magiging laban niya, at sa totoo nga lang ay naiinip na din siya. Agad nga ding nag-fist bump ang dalawa. At sa isipan ni Song Qian ay hindi man niya kayang talunin si Xu Jingming, pero ipapakita niya sa ating bida ang kanyang lakas, dahil maliban nga daw kay Xu Jingming ay siya ang pinakamalakas sa lahat ng freshman ng paaralan. At sa round 3 nga ng unang bahagi ng paligsahan ay nakuha ni Liu Wentao ang 4th place matapos siyang makapagpabagsak ng 9 na kalahok, habang si Chi Dongxia naman ay nakuha ang 3rd place matapos makapagpabagsak ng 12 kalahok sa round 6. At pagdating nga ng round 8 ay ito naman na ang pagkakataon upang si Song Qian ang sumalang sa labanan. At dahil nga sa angkin niyang ganda, ay agad nahulog ang loob ng mga kalalakihang nanunood sa paligsahan, at ayon sa kanila ay top tier umano ang ganda at hubog ng katawan ni Song Qian,
Bukod sa kanyang ganda ay napansin din nila ang gamit niyang Fang Tian halberd bilang sandata, at bibihira nga daw ang babaeng gumagamit nito, habang ang iba naman ay ganap na umanong napagdesisyunan, na si Song Qian na ang new generation goddess ng kanilang paaralan. At nang sabihin nga ni Eva na simulan na nila ang labanan, ay agad na ginamit ni Song Qian ang abilidad niyang Light of Dawn, kasunod nito ang isang mabilis na pag-atake sa mga kalahok ng 8th round. At matapos nang mapabagsak ni Song Qian ang ilan sa mga kalahok, ay na-realize ng ibang kalahok na isa ding Tier 2 na ability user si Song Qian. Ngunit maswerte pa din umano sila dahil Tier 2 lower rank lamang si Song Qian, di tulad ng ating bida na isang halimaw, habang ang iba naman ay tinatanong kung ano ang pinagkaiba ni Song Qian kay Xu Jingming, dahil pareho naman silang hindi kayang talunin ang mga ito. Agad namang ipinag-utos ni Wu Yuan na ilagay ng kanyang kasama si Song Qian sa listahan bilang pangalawang target na ma-recruit, habang si Li Chengji ay pansamantalang ilagay bilang pangatlong target na ma-recruit. Samantala habang patuloy nga ang pakikipaglaban ni Song Qian, ay ginamit niya ang kanyang abilidad na Dawnlight Second Dance, upang makagawa ng mabilis at sunod-sunod na pag-atake sa iba't ibang kalahok ng Round 8. Matapos nito ay ginamit niya ang isa sa kanyang combat technique na tinatawag na Light Flame Gravity Slash, at sa isang iglap nga lang, ay biglang bumagsak ang lahat ng mga pasugad sa kanya dahil sa tindi ng gravity, at matapos na silang tuluyang pabagsakin ni Song Qian, ay dineklara ni Eva na nakuha ni Song Qian ang first place sa 8th round, at ang bilang ng kanyang napabagsak ay umabot ng 45 na kalahok. At matapos nang itago ni Song Qian ang kanyang sibat sa kanyang space ring, ay bumaba na ito sa arena, at agad na tinanong ang ating bida sa kung ano ang palagay ni Xu Jingming sa kanyang naging laban, gayon na din kung hindi na daw ba ganun kasama ang kanyang performance, agad naman siyang pinuri ng ating bida at sinabing mahusay ang paggamit niya ng combination ng Magic Type at Mel Type combat techniques, sabay sabing nais niyang makita ang mas mahusay pang performance ni Song Qian sa kanilang round 2. At makalipas nga ang 2 oras, ay agad nang sinimulan ang pangalawang bahagi ng Freshman Grand Competition na tinatawag na Free Challenge. Sa bahaging ito ng paligsahan ay may 3 pagkakataon ang bawat kalahok, kung saan ay pwede nilang hamanin ang sinuman sa isang labanan upang makuha nila ang kasalukuyang spot nito. Ngunit ang mga hindi kabilang sa top 50, ay hindi pwedeng humamon ng nasa top 50. At habang napapaisip nga ang ibang kalahok sa kung sino ang hahamunin nila, ay naisip ni Li Chengji na dapat na niyang kalimutan ang plano niya patungkol kay Xu Jingming, at agad na din siyang napatanong sa kanyang sarili kung si Song Qian na lamang ba ang dapat niyang hamanin sa labanan. Pero biglang ang sinabi ni Xu Jingming kay Eva na nais niyang hamanin si Li Chengji na kasalukuyang 3rd place. Dahil dito ay agad na tumulo ang pawis ni Li Chengji sa gulat at takot. Agad na din siyang nagalit at habang dinuduro ang ating bida ay sinabi niyang si Xu Jingming umano ang first place ng paligsahan, sabay tanong kung bakit nais niyang labanan ang 3rd place, pero sinabi lang naman ni Xu Jingming na ayon sa patakaran ng paligsahan, ay hindi naman pinagbabawal ang paghamon sa mas mababang rank, sabay tanong kung sa tingin ba ni Li Chengji ay palalagpasin na lamang ng ating bida ang ginawa niya at ang pagiging arogante niya. Dahil dito ay agad napatanong ang isa sa mga kalahok kung may alitan ba si Xu Jingming at Li Chengji, sinabi naman ng kanyang kaibigan na gumawa ng throat-slitting provocation gesture si Li Chengji kay Xu Jingming sa umpisa ng kompetisyon, at dahil nga daw sa pagiging arogante ni Li Chengji, ay hindi na sila magtataka kung bakit siya ang hinamon agad ni Xu Jingming. Agad namang sinabi ni Eva na ang magiging laban ni Xu Jingming at Li Chengji ay magaganap sa stage 74, at pinakiusapan silang umakyat na sa stage, kaya naman masyado ang galit ni Li Chengji, ngunit hindi pa din niya maalis ang kanyang pagiging arogante, at sinabing kung ganun ay nais niyang malaman kung gaano talaga kalakas ang abilidad ng isang S-rank. Pag-akyat nila sa stage ay agad na sinimulan ni Eva ang kanilang laban, kaya naman ginamit din agad ni Li Chengji ang kanyang abilidad, at ito nga ay ang Enhancement Type Beast Style na isang A-rank na abilidad, at tinatawag na Berserk Blood Lion King. At kasabay nga ng pagsugod niya sa ating bida, ay sinabi niyang sana ay huwag pagsisihan ni Xu Jingming ang paghamon sa kanya sa isang labanan. Pero sinabi lang naman ng ating bida na hindi niya puwersa si Li Chengji, dahil ang dilubyong pagdadaanan niya ngayon ay resulta ng kanyang pagiging arogante. Sunod ay biglangang naglaho si Xu Jingming sa kanyang kinatatayuan,
at mabilis na nagtungo sa likuran ni Li Chengji upang maglunsad ng pag-atake, pero ginamit naman ni Li Chengji ang kanyang Wild Lion Slash upang mag-counter-attack, habang sinasabi na ang isang lightning-type ability user na tulad ng ating bida ay masyadong malakas ang loob upang makipaglaban ng harapan at malapitan sa kanya, sabay tanong kung nagpapakamatay na daw ba si Xu Jingming. Pero matapos ngang magtama ang kanilang mga sandata, ay biglang napa-atras si Li Chengji nang dahil sa lakas ng puwersa, at agad nga din niyang na-realize na hamak na mas malakas ang pisikal na lakas ni Xu Jingming sa kanya. Agad namang binalot ng ating bida ng kidlat ang kanyang sibat, at ginamit nga niya ang kanyang Divine Lightning sa pag-atake, dahilan upang mapasigaw si Li Chengji nang dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. At habang patuloy ngang nababalot ng kidlat ni Xu Jingming si Li Chengji, ay sinabi ng mga manunood na si Li Chengji ay isang enhancement type na Tier 2 ability user, ngunit dahil sa nahihirapan siya sa pag-atake ni Xu Jingming, at dahil sa nakakaramdam si Li Chengji ng matinding sakit, ay napapatanong sila kung gaano daw kaya kasakit talaga ang tamaan ng kidlat ng ating bida. Pero ang nakakatakot nga daw sa ginagawa ni Xu Jingming, ay kinokontrol niya ang lakas ng kanyang kidlat upang hindi tuluyang bumagsak si Li Chengji, nang sa gayon ay ma-torture niya ito nang hindi napapansin ni Eva, at agad nang sinabi ng iba na sa hinaharap ay di bali nang i-provoke na nila ang lahat, wag lang si Xu Jingming. At nang hindi na nga makayanan ni Li Chengji ang sakit na nararamdaman niya dahil sa kidlat ng ating bida, ay agad sinabi ni Eva na ang nagwagi ay si Xu Jingming. Agad namang nanghinayang si Xu Jingming dahil masyadong mabilis na tapos ang kanilang laban. At kung siya nga lang daw ang masusunod ay nais pa sana niyang pahirapan ng mas matagal si Li Chengji, sabay sabi na sa ngayon ay sapat naman na siguro ang mahigit 10 segundo na nakuryente siya. At tiyak na hindi nga daw ito makakalimutan ni Li Chengji habang buhay, higit sa lahat ay inaasahan din ni Xu Jingming na sana umano ay natuto na si Li Chengji sa pagkakataong ito, dahil kung hindi ay mas matindi pa ang abutin niya sa susunod dahil sa kanyang pagiging arogante. At sa pagtalikod nga ng ating bida, ay hindi makapaniwala si Li Chengji sa kanyang sarili na nakasurvive siya sa kidlat ni Xu Jingming, dahil kanina lamang umano ay inaakala na niyang yun na ang kanyang katapusan, at agad nagpasalamat nang makita niyang umalis na ang ating bida, pero hindi pa man nakakababa ng stage si Xu Jingming, ay agad namang sinabi ni Song Qian kay Eva na nais niyang makalaban si Li Chengji, kaya naman masyado ang gulat ng hambog na hindi na maipinta ang muka.